Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Christian Labina at welcome po sa ating programang Grace Promoter TV. Sort of review lamang po, nung nakaraan, natalakay po natin ang ibig sabihin ng dispensation. Okay, so ang dispensation ay hindi lamang po ito ay gawa ng isang theologian, kundi na pag-aralan po natin ito ay mahalagang tawag or it is a biblical word na kung saan ginamit din nung unang panahon para bigyang titulo ang isang tao. So, ngayong araw, tatalakayin po natin ang paksa na nagsasabi, is the Bible reliable? Totoo bang maaasahan ang Biblia? Talaga bang paniwala ba talaga ang Biblia? So, yan po yung paksang pag-uusapan natin. Para masagot natin yung ganyang klaseng katanungan, kasi malimit na tanong ng nakararami na totoo ba talaga ang Biblia, salita ng Panginoon? Hindi ba talaga ito corrupted? So ito po yung bagay na tatalakayin natin at bigyang kasagutan. So bago po natin bigyang sagot ang tanong na yan, ay una po dapat nating alamin kung saan ba nagsimula ang salitang Bible or Biblia. Now, the Bible, okay, the meaning of the Bible is from Greek word called ta Biblia. So, ang salitang Biblia ay galing sa Griegong salita na kung saan gi-translate na ta Biblia, which means books, mga libro. Okay, so galing sa Griegong salita na ta Biblia, gi-translate na sa salitang mga libro or books. In singular form, in Greek word is called biblion. So sa singular na form, tinawag itong biblion. The word biblion itself had the literal meaning of paper or scroll, parchment, and came to use as the ordinary word for book. It is a collection of books. Sa singular form daw, ayon sa Griego ng mga salita, ito po ay tinatawag na biblion, na kung saan merong idea or literal na meaning na paper, papel, pwede ring scroll or parchment o mga kapirasong balat ba kaya ng hayop, balat ng or bato na magano na mga bagay, at nung sumasumahin, nung binuo, nagiging isang libro. Okay, it is a collection of books. So, ganun po ang pinagmula ng salitang Biblia ay galing sa salitang Griego na ta Biblia. Now, ang question ganito mga kapatid, is the Bible reliable? Talaga ba talaga maaasahan ang Biblia? Totoo ba, Pastor, na maaasahan ang Biblia? Mapapagkatiwalaan natin? Now, una po, yung word na reliable, bigyan po natin ng mas malalim na kahulugan. I-research nyo na lamang po sa inyong mga dictionary kung meron kayong time. Ang kadalasang lalabas dyan yung tinatawag na trustworthy at saka able to be trusted. Mapagkakatiwalaan or talagang maaasahan. So, yan po yung ibig sabihin ng reliable. Is the Bible reliable? Okay. How do we know that the Bible is true? Paano natin malalaman ang Biblia ay totoo? Now, ang sagot ko po dyan, kung reliable ba po talaga ang Biblia, ay it's a big yes mga kapatid. Maaasahan at mapagkakatiwalaan ang Biblia. Pastor, bakit mo nasabing yes na mapagkakatiwalaan ang mga Biblia? Ito po yung dapat nating i-consider at saka dapat nating malaman. Sa mga sa mga rasong ito, gusto ko lang po i-open yung mga kaisipan natin. Sa pamagitan ng mga rason na ito, ma-realize natin na ang Biblia ay talagang mapagkakatiwalaan. Okay, number 1 mga kapatid, is the Bible reliable? Ito po yung sagot natin yan. Una, dapat natin i-consider the source of the Bible. Kung sino ba talaga yung pinagmulan ng Biblia. Saan ito galing? Sino ang nagsulat nito? Okay, pag sinabi mong source, siya yung pinagmulan. Okay? Yan yung dapat natin i-consider. We should understand that God is the source of the Bible. He is the supreme being who created everything. Even our cosmos, He created everything. So, God is the supreme being of all things.
Siya ang may lalang ng lahat ng bagay, mismo buhay natin mga kapatid. Siya ang source ng Biblia. Now, kung inyong mamarapatin, babasahin ko po ang 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po ang sinabi ni Apostle Pablo. Very common verse. Madalas din itong maririnig sa mga preachers. Ito po, 1 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, or for training in righteousness. Yung tinatawag na inspired, okay mga kapatid, sa ibang translation yan, God breathed. Sa Bisaya version, gituga, sabi nila ganyan. Kinasiyahan ng Panginoon sa Tagalog. So, yung salitang inspired mga kapatid, mismo galing mismo sa Panginoon. Sa 2 Peter chapter 1 verse 21, okay? For prophecy never had its origin in the will of men, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Eto for example natin si King David, nung sinulat niya ang ibang mga parte ng Book of Psalms, para sa kanya, nagkakanta lang siya. Sinusulat niya lang lahat ng nararamdaman niya. Wala siyang ka-ide-ideya kung ano yung nangyayari sa kanya. Basta kay sinusulat niya lang kung ano yung nararamdaman niya at patungkol sa kanta, paano niya nakita ang kagadakilaan ng Panginoon sa kanyang buhay, nung tinignan ng Panginoon ang creation ng Panginoon, nung tinignan ni King David ang creation ng Panginoon. Sabi niya, what a wonderful world. What a wonderful creation. God is the supreme being of the universe. So, ganun yung sinasabi niya. Isa doon, yung example natin, ang Psalms chapter 22, nung sinabi ni King David na, my God, why have you forsaken me? Yan yung panahon na naglayas si King David kasi hinahabol sa ni King Saul during those days. Tapos, lingid sa kaalaman ni King David, nag-prophecy na pala siya. Nagasulat na pala siya ng isang propesiya na 100 of years ang daraan, meron isang taong ipapako sa cross ng Kalbaryo na sasabihin ulit yung sinabi niya sa Psalms chapter 22. So, ibig sabihin yan mga kapatid, walang isang propesiya na nanggaling mismo sa sariling kagustuhan lamang ng tao. Pero, but men, si King David, according sa salita ng Panginoon, he was carried by the Holy Spirit. Now, so yun mga kapatid, yan yung mga verse na binuksan ko para maintindihan natin na God is the source of the Bible. Pangalawa natin dapat i-consider dito, yung tinatawag na the author of the Bible. Okay? Since God is the source of the Bible, who is the author? Now, dapat nating ma-realize ito mga kapatid. Merong 40 individual people who live in different time, different places, and in different areas of life. For example, si Moses, i-compare mo si Moses sa panahon ni Apostle Paul, malayo o malaki ang kaibahan ng sistema ng kanilang pamumuhay. Si Matthew ay isang tax collector. So sila yung mga belong sila doon sa 40 individual people who live in different time and different areas of life. Si Moses, nabuhay siya ng mas nauna pa kaysa kila Saul, mas nauna pa kila David. Okay, so ito yun mga kapatid. Yung sinasabi ko kanina na yung mga authors nito, ito mag-mention lang tayo ng mga pangalan. Example natin dyan yung mga propeta, kagaya ni Moses. Si Moses ay considered as a prophet. Si David considered king as a prophet, king and prophet. Si Isaiah, Jeremiah, at marami pa pong mga propeta. Joel, Amos, yan yung tinatawag nating belong doon sa 40 individual authors na sumulat ng Biblia na buhay sa iba't ibang klase ng panahon ng buhay, areas of life, at saka iba't ibang personalidad. Si Peter, kung mamarapatin ninyo, si Peter isang sangguay na klase ng tao at saka grabing pagdududa sa sarili. Pero ginamit sila ng Panginoon para isulat ang kanyang salita. Okay, pag sinabi nating sage, like Solomon, who wrote songs and proverbs, mayroon pang mga individual dyan, kagaya ni King Agur. So, sila yung mga tinatawag nating mga sage. Sila yung may adhikain para sa ikauunlad ng isang tao pagdating sa pagsulat ng proverbs.
mga tula, sila yan. Si King David, okay, mga hari. Si King David is a king. Solomon is also a king. Apostle like Matthew, Paul, Mark, and many more. So sila yung mga tao na belong doon sa 40. 35 ang gimension ng nakasulat mismo ang pangalan sa Biblia. Pero meron pang 5 individual person na hindi man totoo nabigyan ng importansya ang kanilang pangalan pero minention sa Biblia pero wala silang sariling compilation ng Bible. Halimbawa ni Agor, si King Agor. Hindi mo mabasa sa headings na si Agor ay nagsulat ng isang chapter na yan. Pero sa isang book, kagaya ng Proverbs, nandoon si King Agor. So isa yan. Si historian, Dr. Luke. Si Luke, bukod sa historian si Luke, isa rin siyang doctor. So sila yung mga belong sa 40 individuals na sumulat ng Biblia natin mga kapatid, mga author na nabuhay sa iba't ibang klase ng panahon, iba't ibang panahon, areas of life, sila yon. Now, bukod doon sa sinabi ko kanina, the source of the Bible, the author of the Bible, okay? Para kang ma-amaze. For example, si Moses nagsulat ng Pentateuch, 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Para bang imaginein mo, sa panahon ni Apostol Pablo, parang nagko-coincide yung kanilang ibig sabihin. At alam ba ninyo ang pinaka-main tema ng Bible, bakit pinasulat ito ng Panginoon mga kapatid, is about salvation. Because man needs salvation. So parang isa lang ang tinutumbok nila na darating ang panahon, darating yung Messiah. Okay, so ito pa dito mga kapatid. Bukod doon sa sinabi ko kanina, meron pa tayong tinatawag na ang ikatlo, yung preservation ng Biblia. Okay? Example lamang po natin si Queen Atalia. Gusto niyang sirain lahat ng kasulatan, pero i-preserve pa rin ito ng Panginoon. More than 1,500 years between the time of the apostles hanggang sa panahon natin ngayon or higit pa. The Bible or the Scripture have been passed to many generations up until now. The contained word is still the same, though it's been translated to many different languages. So from the time of the Apostle Paul, from the time of the Apostles, yung preservation ng Bible natin mga kapatid hanggang ngayon, talagang nakakamangha kasi maraming gustong sumira niyan. Pero nagpatuloy ito until now, yung contained word o yung nilalaman niya ay pareho pa rin. Although na-translate lang ito sa iba't ibang klase ng lingwahe para mas lalong maintindihan ang substance, pero yung nilalaman ng Biblia nandoon pa rin. So talagang makikita mo nandoon rin yung pagprotekta ng Panginoon mismo sa kanyang salita. Kaya nga pinili ng Panginoon na ipasulat na lang ang kanyang salita na para sa darating na mga henerasyon meron tayong mababasa at meron tayong matututunan at sa pamamagitan nito magkaroon tayo ng pag-asa. Ang ikalima dapat natin i-consider mga kapatid, yung scribe or scholars na nag-organize, preserve, and canonize the scripture. Sila yung mga nag-preserve or nag-canonize kung ano yung mga hindi dapat at di dapat na maging miyembro or maging parte sa compilation ng Bible natin ngayon. Sila rin mismo, they were carried along by the Holy Spirit. I do believe in that. Kasi bakit man, kung wala yung Holy Spirit ng Panginoon, hindi nila ma-identify kung ito ba ay parte sa salita ng Panginoon o baka ito ay part lang ng history. So sila yon, mga scribes or scholars na tinatawag natin. At ang pinakamatindi pa mga kapatid, yung is the Bible really reliable? Ang ikalimang rason natin dyan, yung tinatawag na, eto, pakinggan ninyo. The conviction of one's life that has been transformed by God through His Word. Talaga namang nakakamangha na patunay na totoo ang salita ng Panginoon kapag napakinggan mo yung testimonya ng isang tao na binago ng Panginoon ang kanyang pananaw sa buhay, sistema ng kanyang pamumuhay, buong pagkatao niya binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapat na ebidensya yon para patunayan na ang salita ng Panginoon o ang Biblia ay salita mismo ng Panginoon. Dagdagan natin yan. Now, meron lang akong tatlong bagay na i-mention dito
In fact, marami ito sana. Pero tatlo lang ang gusto kong ipakonsider sa inyo. Okay? 3 things that we can consider if the Bible is really reliable. Ito yung number 1. Okay? So, the claim of the Bible. Number 1, the claim of the Bible. Okay, mga kapatid. 3,800 times the Bible declares God said or thus says the Lord. Okay, tandaan niyo yan mga kapatid. 3,800 times i-mention sa salita ng Panginoon yung salitang God said, sinabi ng Panginoon, or thus says the Lord. Ang example ng mga verses natin yan, hindi ko na lang bubuksan, pero bigyan natin ng mga example ng mga verses yan. Like for example, in Exodus chapter 14 verse 1, doon mababasa ninyo yung God said. Okay, thus says the Lord. Sa Exodus chapter 20 verse 1, nandun pa rin, God said to Moses. Doon yung mababasa nyo yun doon. Sa Leviticus chapter 4 verse 1, nandun pa rin yung tinatawag na God said. Puro God said yan. So, ito lang example natin ng mga verses. In fact, 3,800 na mga word at saka verses ang makikita natin. Pero ito lang ibigay ko sa inyo. Numbers chapter 4 verse 1. Doon mabasa ninyo, God said. So, isa yun yan yung mga example natin ng mga verses. Pagbukas din tayo ng mga verses sa New Testament, mga kapatid. Ito, Paul also recognized that the things he was writing were the Lord's commandments. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Ito ang sinabi mismo ni Apostol Pablo. What I'm writing to you is the Lord's command. Ano man yung sinulat ko sa inyo, ito ay kautusan ng Panginoon. Yun yung sinabi niya sa mga taga-Corinto sa kanyang panahon. Hindi ako nagawa-gawa lang ng sarili kong kautusan, pero yung sinasabi ko sa inyo, ito mismo ang utos ng Panginoon. Ang mga taga-Thessalonica na-absorb ang mga bagay na yon. Nung dumating ang salita ng Panginoon sa kanila, tinanggap nila yon. Bukas sa kanilang kalooban, bukas ang puso nila sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Kahit ang mga taga-Berean, nung sinabi ni Apostol Pablo, ito yung mga katotohanan, day and night, search nila ang scripture at natuklasan nila yung mga katotohanan na yun, na ito, mga sinasabi ni Apostol Pablo, hindi galing mismo sa kanya, kundi ito ay revelation ng Panginoon at utos mismo ng Panginoon. Ito pa mga kapatid. Si Peter proclaimed the certainty of the scripture. 2 Peter chapter 1 verse 16 to 21. Pero ang katunog niya yan mga kapatid na verses sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Ito kasi yung panahon nagibautismohan si Jesus Christ sa River Jordan ni John the Baptist. Kwento lang po natin. Doon makikita nagilublob si Kristo sa tubig, yung banal na spirito na form as a dove, and the voice from heaven napakinggan nila. So sabi diyan ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 17, 18, 19. Sabi niya ganoon, kami mismo mga eyewitness kami sa kung ano ang nangyari sa Matthew chapter 3. Nakita namin ang banal na spirito nag-transform, nagkatawang ibon. Tapos narinig mismo namin ang boses galing sa kalangitan na sabi niya, "This is my son whom I'm pleased." So yun yung masinabi ni Peter. Kaya pagdating sa verse 20 to 21, sabi niya ganyan, walang kasulatan o revelation mismo ang nanggaling sa kalooban ng tao, kundi ito ay galing sa Panginoon, galing sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Ito po basahin natin. 2 Peter chapter 1 verse 25. 1. For prophecy never had its origin in the will of man, but man spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. O diba? So kahit si Peter nagsasabi na kami eyewitness, kaya yung masinulat namin sa inyo ay hindi gawa-gawa lang namin, kundi ito ay galing sa Panginoon. Sa mga testimony niyang kagaya niyan mga kapatid, mismo ang Biblia nag-claim sa kanyang sarili na ito mismo ay salita ng Panginoon. Okay, si John, one of the great apostle, John the beloved,
Ito yung apostle na hindi namatay namatay sa persecution, pero namatay sa katandaan in the island of Patmos. Sabi nga ganyan ni John. John that his teaching was from God. Sa John chapter 4 1 John chapter 4 verse 6, ito po yung sinabi niya. Gitestify niya mismo na itong teaching niya, mga katuruan niya ay galing mismo sa Panginoon. Whoever know God, sabi niya, will listen to us. But whoever is not from God does not listen to us. Sabi, kung sino man yung nakakilala sa Panginoon, makikinig sa amin. Ano yung pakikinggan ng tao? Yung mga katuruan ng mga apostol. Pero yung tao na hindi nagmula sa Panginoon, never na makikinig mismo sa kanyang salita. Ito mga kapatid, try natin imagine sa ating sarili. Kapag ang tao hindi convinced sa isang bagay, useless na i-present mo yung bagay na yun. Pero sa pag-present mo sa isang bagay, kapag ang tao convinced, talagang maniniwala siya na totoo yung sinabi mo tungkol sa isang bagay. So, ganyan yan mga kapatid. Ito pa. This verses claims that the Bible is really the Word of God and the Bible is the written Word of God. Maraming pa sana mga verses, pero yun lamang po yung pangbuksan ko para ma-concise natin yung time natin. Maraming mga verses, pero yung mga verses na binasa ko kanina sa inyo, mismo nag-claim na ito ay galing sa ito ay salita ng Panginoon and the Bible is the written Word of God. Ito pa mga kapatid. Bukod doon sa claim ng Bible na ito ay salita ng Panginoon, patunayan na dagdagan natin yun, is the Bible really reliable? Ito yung ikalawang gusto kong ipadiscover sa inyo. Archaeological evidence that the Bible is the written Word of God. Yung tinatawag na archaeological. Okay, so marami ito sila, pero 3 lang yung kinuha ko para magkaroon lamang po tayo ng example. Okay, number 1 dito, mga archaeological evidence patungkol sa salita ng Panginoon, na ang Biblia ay salita mismo ng Panginoon. Yung tinatawag natin the Dead Sea Scroll. Okay, yung Dead Sea Scroll mga kapatid, natuklasan noong 1947 ng isang shepherd, na kung saan disgrasya yung isang shepherd, parang nahulog sa isang butas, at yung butas yun ay parang nag-lead sa kanya sa kuweba. So sa western side yan ng Dead Sea, yung tinatawag na Dead Sea Scroll, doon natuklasan. Tapos later on, nagdaan ng maraming taon, mangilang-ilang mga taon, mga archaeologists nakadiscover pa ng marami pang mga scrolls. Okay, sabi nila ngayon, this is the greatest archaeological discoveries in the past 20th century. O, diba? So, grabing pag-work ng Panginoon. Nung nagdaan pa ang mga mangilang-ilang taon, nakatuklas pa sila ng 800 fragments, okay, fragmentary documents. Sa 800 na yun mga kapatid, merong 190 biblical scrolls patungkol sa New Testament. At ang nakakamangha pa mga kapatid, sa 190 discoveries na yun, ang kabuuan o ang karamihan doon natuklasan nila yung kabuuan or buong sulat ni Prophet Isaiah. So, sabi nila ganyan, kung ang archaeological mismo nagsasabi na ginaback-upan ang patungkol sa Bible, meaning ang Bible totoo. So, ito yung mga evidence na nagpapatunay na mismo ang Biblia ay salita ng Panginoon, yung Dead Sea Scroll. So, another dyan mga kapatid, yung Moabite Stone. Okay? Na-discover ito noong 1868. Okay? Ito, kwento ko lang sa inyo mga kapatid. Kasi yung Moabite Stone, disgrasya na yung nakita sa palengke. Merong isang tendero na hawak niya yung tablet na yon. Tapos biniak-biak niya sa maraming parte para ipagbili para mas maraming pera. Pero bago niya biniak-biak yun, ginawaan niya muna ng mismong copy ng batong yon. Okay? Tapos, okay, yung nilalaman ng tablet na yon, ito yung parabang ang nakasulat doon,
nilalaman niya, I am Mesha, son of Chemos, king of Moab. Okay? Ganito yan mga kapatid. Yan si Mesha, mababasa mo yung pangalan niya 2 King chapter 2 verse 3. 2 Kings chapter 3. Okay? Doon sa kwento na yon, kung saan nakipaglaban ang mga Moabita sa mga Israelite. Kasi ganito yan. Pagkatapos mamatay ni King Solomon, before mamatay si King Solomon, nagrebelde si Jeroboam. Ito si Jeroboam, naayawan yung patakaran ni King Solomon kasi nawala na siya sa passing ng kagustuhan ng Panginoon sa kanya dahil sa kanyang mga asawa. Nawala yung puso ni Solomon sa Panginoon, sa will ng Panginoon. Kaya si Jeroboam, parang naayawan niya yon. Kasi bakit man mga kapatid? Dahil sa kanyang mga asawa, nagpatayo si Solomon ng iba't ibang klase ng templo. Asherah poles, mga gods, templo ng mga gods, ginidicate na sa kanyang mga asawa. Na mismo, yun yung mga ayaw ng Panginoon. Thou shall not make another gods. O diba nga, yun yung sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. So, dahil doon, nagrebelde si Jeroboam. Nung namatay si King Solomon, ang anak niya si Jeroboam, nagpalit sa kanya. So, para mas masunod pa ng mga ibang tribo yung kagustuhan ng Panginoon, na-divide into two yung kingdom ng Israel. Yung tinatawag na Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom composed ng 10 tribes of Israel. Ang Southern Kingdom composed only by 2 tribes of Israel, which is Judah and Benjamin. So, ganun ang nangyari sa kwento na yon. Nung namatay si Solomon, nag-revolt ang Moab. Tapos sa pag-revolt nila, hininto nila yung pagbayad ng tax at lumaban sila by force. At nakonquer pa nga nila yung mga fortified city ng Israel sa kanyang panahon. Kaya yun sa tablet noong 1868, doon nakasulat yung I am Mesha, son of Chemos, king of Moab. Naka-record doon yung kanyang matagumpay na pakikipaglaban sa mga Israelita. So, patunay lang yan mga kapatid na mismo ang mga archaeological or mga artifacts noong unang panahon, binabakapan na ang nangyari sa Bible noong unang panahon ay merong mga ebidensya na nagpatuloy up until now. Actually, yung mga tablet na yan nasa museum lang. Hindi ko lang alam kung saan ang mga museum, pero nakapreserve na yan. So, ang point natin dito, yung mga batong yon nagpatunay na ang nangyari sa Bible ay talagang nag-exist sa panahon na yon. Okay? At saka ang Biblia ay hindi isang storytelling lamang. Eto dito, ang ikatlo dito, gusto kong buksan dito mga kapatid, yung Hezekiah's Tunnel. Okay? Hezekiah's Tunnel. Also called Siloam Tunnel. Makikita yan sa 2 Kings chapter 20 verse 20. Ito yung kwento yan mga kapatid. Si King Hezekiah, noong unang panahon, siya yung king na nagkaroon ng sakit, pero nagpray sa Panginoon, naalis yung kanyang sakit, yung leprosy. So, ganun yun. Very critical na karamdaman. Si King Hezekiah, mga kapatid, nakalaban niya si King Sennacherib ng Assyrian Empire. Kasi noong unang panahon, para matalo mo ang isang kaharian, hindi mo kailangan kunin by force. It takes times para matalo mo siya. So, dapat kaliputan mo kasi papatayin nyo sila sa gutom. At ang pinaka-importante noon yung tinatawag natin yung tubig sa kanilang panahon. Up until now, tubig pinaka-importante talaga. Kaya, nung napalitaan ni Hezekiah na papalapit na ang pwersa ni Sennacherib sa kanyang panahon, nagpahukay siya ng tunnel para kahit makorner man sila ng mga kalaban, hindi sila mamamatay kagad kasi bakit man merong tubig na dilig sa tanim o something, kahit anong bagay. Basta tubig, importante noon. So, natuklasan yan mga kapatid na mga archaeologists noong unang panahon na yung tunnel na yun, yung sinabi sa 2 Kings chapter 20 verse 20, talagang nag-exist. So, patunay lamang yan mga kapatid na ang Biblia hindi nagkataon lamang, kundi talagang yung mga nangyari noon, para bang back up yan ngayon ng mga archaeological evidence. So, yan yung mga kapatid. Tatlo lang yun sila ang gusto kong sabihin tayo. Marami yan. Now, ito. History supports the Bible. Is the Bible really reliable? Ito ang masasabi ko. History support the Bible.
The Bible is detailed document and there are many things it says about the ancient world. People, places, event that been mentioned in the Bible, okay? The Bible are substantiated by the historian and archaeologists. Okay, ganito yung mga kapatid. Ang history, ginasuportahan ang Biblia. Ang mga tao na binanggit, kagaya ni Belshazzar, Daniel, Solomon, sa history, matutuklasan mo na talagang nag-exist ang mga tao na yan. Places, yung mga lugar na pinang-mention. In fact, meron nga yung mga bato ngayon, yung tinatawag na mga pillar of stone na natuklasan ngayon na yung mga kaharian noon na nag-exist sa panahon ng Biblia, up until now, meron mga evidence. Yung mga event na tinatawag, yung mga digmaan, mga pangyayari, pagpalit ng mga trono, yung pag-rise up ng isang kingdom to another kingdom, kagaya ng Babylon, ang Babylon tinalo ng Grecian Empire, ay Medo-Persian Empire. Ang Medo-Persian Empire tinalo ng Grecian Empire. Ang Grecian Empire tinalo ng Roman Empire. So lahat 'yon nangyari, propesya ni Daniel na nagmarka sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang example natin dito mga kapatid, si Belshazzar. Sa record ng mga Babylonian king, wala si Belshazzar nakasulat doon. Pero later on, sa pagdiscover ng mga historian, binungkal nila lahat ng mga artifacts, lalong-lalo ng mga scroll. Natuklasan nila si Belshazzar ay kanang kamay lamang ni Nabonidos. So, para bang pinatunayan ng mga historian na yung Belshazzar nakasulat doon sa Book of Daniel talagang nag-exist. Although hindi man siya kasali sa line-up ng mga king of Babylon, pero siya yung kanang kamay ng present king at that time. So isa yan. Si Daniel, pinatunayan din na sa Babylonian scrolls na na-discover nila, nakasulat nga talaga doon yung pangalan ni Daniel. So isa yan. History supports the Bible. Maraming mga support ang history patungkol sa Bible mga kapatid, na the Bible is not coincident only or nagkataon lamang na sinulat ng mga tao, pero ito mismo ay gi-preserve ng Panginoon. Ito, last. Yung Israel, the Bible, reliable. Ito, geography support. Yung pagsuporta ng geography sa Biblia. Ito mga kapatid, meron akong babasahin dito. Isang scholar at saka isang historian, English historian noong late 80s. Okay, 80s. Pag sabi natin makaraang panahon pa, si William Ramsay. Ito ang sabi niya. Sabi niya, the Bible is not reliable. Yun yung tinuturo daw sa mga Bible school na ang Biblia reliable. Sabi niya ganyan, hindi yan totoo. Kasi isa akong historian at isa rin akong scholar. But when he studied the book of Acts, merong pagbabago. Pinag-aralan niya ang book of Acts at ito yung sinabi niya. He said the Bible was historically and geographical accurate. Dati, sabi niya, hindi totoo ang Biblia. Pero, isang book sa Bible ang pinag-aralan niya, which is the book of Acts, na sinulat ni Dr. Luke, at ang kanyang konklusyon, ang historical at saka geographical ng Biblia ay very accurate. You see, kahit yung mga taong noon, mga matatalinong tao na hindi naniwala sa Biblia, later on, natuklasan nila accurate pala yung mga lugar, yung mga bagay na nangyari noon, at sinabi nila talagang ang mga bagay na nangyari sa Biblia ay talagang nag-exist. Now mga kapatid, wala na siguro ako pa masasabi patungkol sa kung if the Bible is really reliable. Ang masasabi ko lang, yes. Pero ang pinakamagandang ebidensya na kapag ang tao nagbasa ng Biblia at magkaroon ng transformation sa kanya, sapat na na-ebidensya yon or proof na nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Panginoon. Once again, I am Pastor Christian Labina, hoping and praying that God may bless you at mabuhay po tayong lahat. To God be all the glory.